Purihin ng Panginoon, nandito na naman po tayo kay Barangay 96 Unit, District 1, Tondo, Manila, kay Sister Cheryl. Ayan po, no? Napag-uusapan namin kanina yung alaman niya, serpentina. Ang ganda. Sabi ko, malagong malago yung serpentina. Kanya lang, yung nga daw, yung may mga tao doon na hindi naman nangihingi, basta na lang kumukuha. Minsan naikwento niya, pati paso daw tinangay. Ganyan talaga po ang tao, ano? May nature na ganyan. Pero hindi naman lahat ganyan. Sige, dito po tayo sa Bible study ngayon. Ito, may Biblia tayong manipis, New Testament. Petsa 20 na. O, tama, 20 na ba ngayon? O, ano ba? O, Petsa 20, 5 araw na lang, Pasko na. Pagdidiwang ng Pasko yung mga buong mundo. Halos buong mundo na po pagdidiwang ng Pasko ngayon. Alam nyo ba, yung mga halimbawa sa Middle East, Saudi Arabia, kung saan napakaigpit po. Pero meron na rin silang Pasko ngayon. Kanya lang, hindi po masyadong bulgar. Pero may Pasko na rin po sila. Napapanood po sa YouTube yan. Mahirap po talagang tanggihan ng diwa ng Pasko. Kasi talagang napakasaya po ng mga tao. Pag dumarating ang Disyembre, no? Lalo na ngayon, 5 araw na lang, is Christmas Day. Okay? Bago tayo mag-aral ng Ebanghelyo, tayo muna yung mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay o pag-aaral ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sentro ng Kapaskuhan ay wala pong iba, kundi yung 1:3:16. Ganito po ang mababasa natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yung sanlibutan, binubuo ng tao. Kaya binigay niyang kanyang bugtong na anak. Wala pong iba kundi si Yesu Kristo. Upang ang sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, yan ang pinakadiwa ng Pasko. Salvation. Pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung wala pong ipinanganak, walang Pasko, wala pong salvation ng tao. Tandaan niyo po yan, Christmas is salvation. Bakit kailangan salvation? Kasi po lahat po tayo merong atraso sa Diyos. So sa madalit salita, lahat po tayo may utang sa Diyos. O sa madalit salita, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Ayon po kay San Pablo, na apostol ng ating Panginoong Yesus, ganito po ang kanyang sinasabi. Ano po, sa 3 ng Roma sa 18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Tayong mga tao ang tinutukoy ni Pablo rito. Wala na pong pitak sa ating puso ang pagkatakot sa Diyos. Tingnan nyo po ito na lang Kung babasahin nyo po ang Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa ating henerasyon, makikita nyo po ang kasalanan ng tao. Opo, sa panahon lang ni Moises, ang dami pong hindi sumusunod sa Diyos. Sa kasaysayan ng lumang tipan, makikita nyo po, paulit-ulit po silang lumalabag sa gusto ng Diyos. Pero sagana talagang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hanggang sa ating panahon, ang nasabi ni Pablo, wala na pong pitak sa ating puso ang pagkatakot sa Kanya. Alam niyo po, kung takot lang tayo sa Diyos, sana na wala po sanang masama. Tingnan niyo sa ating panahon ngayon. Naalala niyo pa po ba noong panahon ni GMA bilang presidente? Meron siyang cabinet secretary noon, isa pong general. Si Angie Reyes. Naalala niyo pa po si Angie Reyes? Nang magkaroon po ng siyempre tungkol po sa pera, naimbestigahan po siya.
nang na-involved na po yung kanyang asawa. Hindi naman po nila mapangalanan yung asawa, ang nakalagay lang po sa mga balita, Dara, sa Kapampangan, auntie, ay sa English auntie, sa Kapampangan Dara, o sa Tagalog, Tia. Doon nakapokus po yung mga pinag-uusapang pera sa panahon ni General Angie Reyes na Cabinet Secretary po ni GMA. Alam niyo po ba nung ginawa ni Angie Reyes? Pumunta siya sa kalibingan ng kanyang nanay at tatay. Pagkatapos niya pong magumpisal sa kanyang tatay at nanay, nagpakamatay po siya. Binaril po ang kanyang sarili at namatay. So, case closed na po. Kaya kung yung perang pinag-uusapan noon, hindi na po natin malaman kung na-claim pa ng gobyerno o hindi. Ito ngayon nahulit na naman po. Yung undersecretary po ng DPWH na mahigit pong 40 years siyang nagsilbi hanggang nahabot niya po yung mataas na posisyon, undersecretary ng Department of Public Works and Highway. At natagpuan po ang kanyang bangkay doon po sa Buhed River sa Cannon Road. At sabi nga ng iba, dinala hanggang kamatayan ang mga sikreto ng korupsyon sa flood control project. Alam niyo po, itong ganitong bagay na nangyayari, sa bagay yung nangyari po kay Angie Reyes noon, may hawak siyang baril na senyorita. Kaya sabi ng kanyang driver, hindi ko alam na may dala pala siyang baril. Yung baril na maliliit, kung tawagin po yung senyorita. Yan. Ito naman pong sa ngayon, si Undersecretary na, the late Undersecretary na babae, si Catalina. Hindi po malaman kung kusang nagpahulog sa bangin o sa tulay. Sa tulay po yun sa Buhed River, sa may Cannon Road. At natagpuan nga po yung bangkay nung gabi kasi nagalala yung driver niya. Hindi niya makita yung kanyang amo. Alam niyo po, siguro ako sa aking sariling analisa, nakukonsensya sila, pero bakit hindi po nila may bulgar yung totoo? Mas ginusto po nilang yung buhay nila, kitlihin nila. Eh sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Chapter 5 verse 13, huwag kayong papatay ng Exodus. Ibig sabihin, pag nagpakamatay ka, wala kang kapatawaran sa Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, huwag kang papatay. Pinatay mo mismo yung buhay mo na binigay ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wala nang takot sa Diyos ang tao. Kaya po tayo nagkasala. Ang pinag-uusapan po kay Angie Reyes is pera. Ang pinag-uusapan po dito sa si Catalina ng DPWH ay pera. Hindi lang po basta pera. Hindi lang libo, kundi milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Na sana po mahabol ng gobyerno. Wala Dinala po hanggang sa hukay ang nasabing sikreto. Paano ngayon? Parehong walang testigos. Kay Angie Reyes, walang testigo. Kundi yung kanyang driver, bodyguard, na hindi naman niya nakita. Yung naman kay Catalina, ang Secretary ng DPWH, wala rin yung kanyang driver. Nagpahiwas, sabi na, sige magpagahas ka muna, sabi niya raw. Ayos sa kwento niya sa balita. Kaya nung bumalik siya, wala na. Yan. Kaya nakapangihinayang po dito natin makikita na wala na talagang takot ang Diyos sa tao. Ang tao sa Diyos. Kasi kung may takot po yan,
hindi hindi gagawa ng anumang bagay na ikasasama. Kaya sabi ni Pablo dito pa sa 23, anong sabi niya? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kita niyo, wala pong karapat-dapat. Kasi nga po, wala nang takot ang tao sa Diyos. Isipin niyo, kitlihin mo ang buhay mo para lang may tago mo yung pera. Para may tago yung pera, yung kay Angie Reyes, si General Angie, case closed. Itong kay Undersecretary, case closed na rin po yan kasi hindi na siya pwedeng mag-testimony. Sa panonood ko kagabi sa isang balita pa, ang sinasabi, nawawala yung computer niya na kung saan nandun ang mga file. Ngayon, may sinasabi naman, meron daw nakakuha ng file, mga sikretong nakinabang sa Public Works and Highway ng Flood Control Project. Bakit hanggang ngayon hindi pa nilulutang ng mga nagsasabi, sila daw ay may nakuha silang file. Bakit tayo nilang magsalita? Ang lumalabas niya, Chori, ay sa panonood ko po sa balita, baka naman yung mga involved na mga kongresista at senador, baka pinagbabantaan daw po siyang patahin, pati ang kanyang pamilya. Kaya imbis na isiwalat sa ICI, alang nangyari. Kasi nga po, meron daw nagbabanta ayon sa mga nagkanya-kanya ng opinyon o puro. Siguro nga, meron. Siguro sabi nila, sige, pag binulgar mo kami, patay ang pamilya mo. Maring ganon. Pero alam niyo po, hindi dapat ganon eh. Kung meron man sakaling nagbabanta, di sumbong mo rin sa pulis sa NBI. Para ma-secure ka ang pamilya mo at the same time, ma-aresto na yung mga involved na nagbabanta. Kaso hindi po eh. Mas ginusto po nilang kitlihin ang kanilang mga buhay. Nakakalungkot ano po. Tayong malilihit po, nagbabayad tayo ng buwis. Bukod sa sweldo natin, nagbabayad tayo ng tax. Kapag bibili ka pa ng mga pagkain sa mga food chain, binabayaran mo ng tax pa rin yun ang kinakain mo, kaibigan. Yung value-added tax kung tawagin. Bayad tayo ng bayad ng buwis. Nakaw naman ang nakaw sila. At ang masakit, hanggang sa kamatayan, dinala po nila kanilang lihim. Nakapanginayang di po. Kapag isa kang taxpayer na ninanakawan ka, kagaya na lang po sa PhilHealth. Ang PhilHealth, pera ng taong bayan yan. Ako, member ako ng PhilHealth. Nagbabayad ako ng PhilHealth. Nagbabayad din ako ng buwis. Bawat sweldo ko. Binubuwisan ko. Pati ang aking 13-month pay nung araw, binuwisan nila kaya nagalit ako. Na dati walang buwis ang 13-month pay ko. At ginawa nila, binuwisan nila kaya nagalit po ako. Wala na po, ligtas tayo sa kakabayad sa gobyerno ng buwis. Pagkatapos malalaman natin, yung binayad natin sa buwis, binayad natin sa PhilHealth, hindi balik kung hindi ka nagbabayad ng PhilHealth. Ako po, nagbabayad ako eh. Member ako ng PhilHealth eh. Tapos nabalita, ninakaw ang pera ng PhilHealth. Ninakawan ng diretso ang taong bayan. Hindi po ba masakit sa isang PhilHealth member na nag-uulog ka ng quarterly o kung ano man ang kondisyon na pinasok mo? Bayad ka rito, bayad. Pagkatapos magugulat ka, magugulantang ka sa balita. Ninakaw yung pera ng PhilHealth.
Pinakaw ng diretso yung pera ng taong bayan na may nagbabayad ng PhilHealth. Ngayon wala naman pong napaparusahan. At ito na naman ngayon sa panahon ni Marcos. Ginamit na naman po yung pera ng PhilHealth. Yung natira, barya-barya na lang, ang sabi ng Korte Suprema, isoli na ninyo yan. Hanggang ngayon, hindi pa po nila sinosoli. Mukhang may gusto pa sila yatang gawin sa natirang barya-barya na yan. Nakakalungkot po sa isang pagkakataon. Kaya ang tao po, sabi ni Pablo, tama si Pablo. Wala nang takot ang tao sa Diyos. Kung may takot lang po sana tayo sa Diyos, di sana walang bansang magulo. Walang bansang nagpapatayan. Walang bansang korupsyon ang naghahari. Kagaya ng nangyayari sa ating bansa. Kita nyo po. Yun po ang utak ng si Catalina. Ang utak ng public course. Lahat ng pagkakapirahan, siyang may alam. Pero bago man lang sana siya nagpakamatay. Kung nagpakamatay nga, sana man lang, ibinulgar niya ng todo-todo. Bago man lang siya nawalan ng buhay. At least nakapagsalita siya at nakapanumpa sana. Pero wala Mas ginusto niyang hilihim na lang. At yung mga nagsasabi naman, meron daw silang mga nakuwang dokumento. Bakit tayo nilang ibulgar? Ano sila? Ganon din ba sila? Natatakot silang mamatay? O natatakot silang pinagbabanta ng papatayin? Ewan ko. Nakapanlulo mo po. Kaya nga, ang pinag-uusapan po sa Senado, puro tungkol po sa ninakaw na pera. Manood ka ng balita, puro sa ninakaw na pera. Halos wala kang marinig na magandang balita. Kaya nakapanlulong. Kaya sabi ko nga po, kagaya ko, isa na po ako senior citizen ngayon, 64. At the age of 20, nag-employed na po ako sa private sector. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Bayad ako ng bayad, ng buwis, lahat, SS, PhilHealth, Pag-ibig. Halos barya na lang ang matira sa sweldo ko. Nanakawin pa nila. Isipin nyo po yan. Nung panahon ni Duterte, doon po ako nagkaroon ng sakit sa tuhod. Ang sabi ng MRI, ang resulta ng MRI, yung other side ng aking tuhod, nagkaroon ng punit. Kaya pala, masakit na masakit. Kaya nag-alala po ako noon. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera? Ipapa-opera ko yung paha ko sa Philippine Orthopedic sa Quezon City. At sabi ko po sa PhilHealth, paano na ito? Wala na ako natira yata ang pera sa inyo. Bigla po sumagot ang PhilHealth. Huwag na po kayong mag-alala. Sagot na po namin lahat. Kita nyo po. Para lang pagtakpan yung pagnanakaw ng pera ng PhilHealth payers. At ngayon, pinag-uusapan na naman pera po. Na sana yung pera sa mga idiretso na lang daw po sa DOH at saka sa DSWD. Hindi nalalapit sa politiko yung mga may sakit na nangangailangan ng pambayad sa ospital. Isipin nyo, pinasa yung universal health. Wala palang pera. Ginawa nilang gatasan. Pampapogi sa politika. Totoo yan. Magpunta ka sa mga ospital, hindi ka magbayad. Kung talagang totoo yung universal health,
Dapat wala kang babayaran hanggang sa uuwi ka. Hindi eh. Meron ka pa rin babayaran. Then tatakbo ka na naman sa DSWD. Anong saklap ang buhay sa Pilipinas, kaibigan? Kaya kung ako lang, ngayon lang ha, ang aking katwiran, wag na ako magbayad sa gobyerno. Hindi ako magbayad ng tax. Hindi ako magbayad ng pag-ibig. Lahat ng wag na ako magbayad. Total, pagtanda mo naman, wala ka naman pala mapapaginabangan eh. Kundi puro sama ng loob. Nangyari sa akin yan. Nangyari po sa akin. Masakit ang naramdaman ko noon. Mismo. Kung paano nila kami i-entertain. Kaya ngayon, anong nangyayari ngayon? Ang sabi ng gobyerno, magantay kayo na meron munang mamatay sa inyo bago kayo may sama sa napakasakit, di ba? Magantay ka munang may mamatay. Parang replacement na. Ito, ginagawa naman pong binobola na naman ng mga senior citizen. Keso sinasabi nila, meron ng bagong batas na pumasa na. Keso, kung pumasa na, nasaan? Yung sinasabi ninyo, pinagmamalaki yung new version sa mga senior citizen. Marami nang namatay senior citizen na hindi po nakakuha ng anuman misyong kunduling. Namatay silang may sama ng loob. Ayan. Umaaling ako sa apat na sulok ng ating Pilipinas. Meron na rin bagong version, hindi na pinag-uusapan kung meron kang SS, DSS, kung ano man suporta ng gagaling kung kanino. Wala na raw yun. Yan tanong, kailan? Bago po pala baka sa eleksyon, gagawin nilang pampapugi yan. Ako, ang tsorya ko, sa 2028, ipapasa ng Senado yan. Para, siyempre, kung gusto nila magbalik sa Senado, yan ang pampapugi nila. Anong sasabi? Ayan, pinirma na namin. 2025 po ngayon. Magantay pa tayo sa 2028. Baka ilang kaya senior nang mamamatay, magbuhat ngayon hanggang sa 2028. Ilan na? Ang masakit po kasi, hindi kasi ginagawang urgent bill ni Bongbong Marcos yan. Hindi ginawang urgent bill yan. Kaya po mabagal ang lakad ng bill na yan. Sinasabi ng Kongreso, lumusot na. Ang tanong, lumusot na ba sa Senado? Pero sana kung ginawa ni Bongbong na urgent yan, baka pag-upo pa lang yan, ilang buwan pa lang, isang taon pa lang, baka lumusot na yan. Eh hindi. Sa bagay, di ko naman po binotong mga yan nung araw. Paano naman kayong mga bumoto ng Bongbong Marcos at saka Duterte? Kayo po, mas masakit para sa inyo. Kasi binoto nyo sila. Ako hindi ko sila binoto. Kaya hindi masyadong walang effect sa akin yun. Yung senior citizen law na yan. Pero nakakasakit ng damdamin yan. Bakit? May kamag-anak akong mga senior eh. Yung ate ko senior, namatay nang walang nakuha. Sa barangay pa lang, pinatay na nila. Ang dami itong rason ng barangay. So, nahawa rin po ako sa mga senior. Isipin nyo. Yan po ang biblical. Walang takot ang Diyos walang takot ang tao sa Diyos. Kasi kung may takot po tayo, di sana lahat ng gagawin ng mga batas sa igit na ikabubuti natin. Isipin nyo hanggang ngayon, walang ospital sa mga senyor.
Dapat meron talagang hospital na itatayo para sa mga senior lamang. Hindi. Wala. Lalabas na lang ang senior. Hindi pa makalabas. Bakit? Ayun, nabasa ko. Hostage yung kanyang pamilya. Bakit? Naturingan may PhilHealth pero hostage siya sa yung pamilya niya. Bakit? Kung totoo sana yung PhilHealth, di sana wala tayong binabayaran. Pero hindi po eh. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng tao walang takot sa Diyos. Ano pang sabi ni Pablo? Ito po yung sinabi niya ng kabuuan. Ganito po ang nakalagay. Chapter 3 po ng Roma. Kung may Biblia kayo, sundin niyo. 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. 11. Walang nakakaunawa, walang umahanap sa Diyos. 12. Ang lahat ay lumiis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawang ng mabuti, wala kahit isa. 13. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila ay magkamandag na parang ulupong. 14. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. 15. Matuli ng kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo. 16. Parang dinadahanan ng salot ang kanilang madahanan. 17. Hindi nila alam ang dahan ng kapayapaan. 18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Salamat po, Panginoon Diyos, na pinahunawa mo sa amin, pinahalam mo sa amin kung bakit po ang tao po lalo siyang sumasama. Imbis na kalingain po ang nararapat kalingain, hindi po nila ginagawa. Sana ikaw po ang pumasok sa puso ng mga ito, Panginoon Diyos, lalo na po sa aming gobyerno, sa Kongreso, sa Senado, sa Presidente, para naman po kami mga mamamayan ay masiyahan naman kami sa kanilang panunungkulan. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl. Dito po tayo sa kanila bahay. Barangay 91, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Sana kayo pong mga nanonood, huwag kayong masasaktan. Ang sinabi ko po, yung napapanood ko lang po sa television at yung binabasa ko, yung nasa Bible. Thank you for watching.